Marami na hong gumaling sa breast cancer. Ang kailangan nyo lang, maaga ninyong malaman yung sintomas para makapunta agad kayo. Kahit nagamot na kayo, taon-taon, mag-check up tayo. Nakita nila sa mga pag-aaral, 70% in 10 years babalik. Pero pag stage 1 lang kayo naabot, nagamot kayo agad, 30% lang ang bumabalik in 10 years. Importante pa rin ang check-up after ng gamutan nyo. Huwag kayong makakalimot. Topic po natin, maagang sintomas ng breast cyst at breast cancer para gumaling kayo. So gusto natin malaman ng maaga na ano yung mga sintomas, ano yung dapat yung malaman kasi susi yan para sa paggaling ninyo. So ano yung mga test para malaman natin kung meron nga ba tayong breast cyst or breast cancer? Number 1 ay yung breast exam. Either kayo ang magche-check buwan-buwan or isa pa, meron din kailangang doktor na magche-check sa iyo kahit once a year. Sa average risk, ibig sabihin yung walang lahi sa pamilya o negative sa mga blood test, mas gusto natin buwan-buwan magkakapa kayo para memorize ninyo ano ang bagong tumutubo dyan. Tsaka yung itsura, tinitignan din sa salamin. Pero kapag high risk kayo, ibig sabihin meron kayong mga kamag-anak na merong breast cancer or breast cyst, dapat talagang wag nating kakalimutan. Dapat to sa pagitan ng inyong regla, pero kung irregular ang regla ninyo or hindi na kayo nagre-regla, pwedeng 15 or katapusan ng bawat buwan para mas madaling tandaan. Yun nga po, pag-breast exam, buwan-buwan magkapa kayo kasi alam nyo ba ang unang sintomas talaga, yung makakapa ninyong cyst or merong parang bukol dyan sa inyong breast. Number 2, importante ang 2D. May natawag na kasi sila ngayon, 2D or 3D mammograms. Sabi nyo, Doc, ang sakit-sakit naman yan. Tiis, kasi napakaganda po. Sasabihin ko sa inyo bakit maganda ang mammogram. Low dose lang po ang x-ray nito, pero epektibo. Importante kasi nagpapababa ng 41% ng pagkamatay ng may breast cancer. So, nadadiagnose na 87% out of 100% ng merong mga bukol. So, kaya ganun siya kaganda. Sa rekomendasyon, sabi nila 45 to 54 years old. Pero kung high risk kayo, edad 30 pa lang, magsimula na kayo. Sasabihin ng iba, 40 or 44. Ako po kasi, edad 30 pa lang, nagsimula na ako. Minsan po, isisingit-singit ko yung karanasan ko para maging example sa inyo. Number 3, MRI, magnetic resonance imaging. So, magnet to, tsaka radio waves. Non-radioactive, so hindi naman ho kayo mahahawa ng radioactivity nun. Gusto mong malaman kung yung nakita sa yung bukol or cyst ay benign or cancerous o tinatawag nating malignant. So, para mawala yung agam-agam natin. So, nagpa-MRI, maganda siyang baseline para hindi kayo laging kinakabahan sa inyong pagbabantay. Number 4, para malaman kung talagang may cyst or bukol, breast biopsy. Ginagawa na lang po ito ng mga doctor natin sa kanilang klinika, lalo na kung may ultrasound sila. So, ultrasound guided, pwedeng outpatient, pumayag na po kayo. Huwag po kayong maniniwala dun sa mga maling experience o negative experience ng mga nagsasabi sa inyo kasi hindi po sila yung expert dyan. Yung doktor nyo pa rin, either the surgeon, nagagawa nun, ang eksperto. Kasi makikita na niya yung stage, ano yung diagnosis, kasi yung kukunin sa inyong sample ay ipapadala na agad sa laboratorio. So, kita talaga sa microscope. Kaya maganda talaga yung breast biopsy. Ngayon,
mabalik tayo dun sa mammogram. Hindi ba merong mga conclusion yon? Para medyo nakakaintindi tayo ng conclusion, tsaka ano ba yung babantayan natin. Meron siyang BI-RADS, tinatawag na 0, hindi natapos, so incomplete. 1, negative. Ako po laging BI-RADS 2 for many years, ibig sabihin benign. Pero hindi po ako talaga nagpapalipas ng taon na hindi ako nagpamammogram. Number 3, pag BI-RADS 3, baka benign pa, pero every 6 months na ang iyong follow-up sa inyong doktor. Pag 4, medyo nagdududa na, suspicious na. So, biopsy considered. Pag BI-RADS 5, highly suspicious. 6, biopsy na kasi mukhang cancerous na. Kasama po ito sa PhilHealth, kaya hindi nyo po pwedeng sabihin, ay wala po akong pera. Hindi, kung miyembro kayo ng PhilHealth, kahit po tayo mahirap, ay ginagawa tayong miyembro ng DSWD. Kasama po ang hingin nyo doon sa inyong AKAP program is mammogram, breast ultrasound, pap smear, liver ultrasound. So yung low dose CT scan, baka pwedeng gawing MRI kung may makitang bukol. So sa mga yakap clinic, pwede ho tayong pumunta. Another test, ang number 4 natin, breast biopsy. Yung number 5, yung hormone receptor status. Ito yung pag nakitang meron ka ng cyst na biopsy ka na, ipapadala na rin po yung nakitang yon, yung status ng bukol nyo. So, titignan kung estrogen, progesterone, o HER2 proteins. Kasi doon, binabase ang paggamot ng targeted therapy. Tsaka yung diagnosis ninyo. Kaya susi talaga ang maagang pagpapagamot kasi doon ang inyong gamutan. Ngayon, eto na po yung mga maagang breast cancer sintomas na dapat ninyong malaman, mapababae at mapalalaki. Kasi po, ang mga men ay pwede rin pong magkaroon ng breast cancer. So, maganda po, nagkakapa din kayo, babae at lalaki. Bukol, yan ang unang-una talagang nakakapa. So, pag may nakapa kayong parang Holland dyan, o bagong tumubo, hindi lang po dun sa breast pati sa ilalim ng kilikili. Dapat ho yan kinakapa hanggang dito sa ating itaas ng shoulder o sa buong dibdib. Magkapa kasi nakakapa po yung lymph node o kulane. Tapos, pagkapa nyo nung kulane nyo, tignan nyo, masakit ba? Pagkapa nyo sa sarili nyo, yung breast exam nyo, makirot ba ang inyong breast? Alam nyo po, every September talaga, binabantayan na namin ng doktor ko, ni Dr. Ang, yung aking mga bukol-bukol sa breast. Kasi marami po akong bukol-bukol simula pa nung 30 years old ako. Kaya maaga po ako nagsimula. Tsaka very dense. Ibig sabihin, puno, siksik, tapos ang dami pang mga bukol na tumutubo, nawawala, bumabalik, nawawala. Napakadami, hindi na namin mabilang. So, kaya, yung kirot. So, dapat last September, BI-RADS 2, so benign. Noong 2024, 2025, pareho din, BI-RADS, benign. But then, nitong March, binigyan ako ng sign. Breast pain, masakit. Sabi ko ba, bakit masakit yung breast ko? So, isa yan sa maagang breast cancer sintomas. Kirot sa suso, masakit dun sa nipple area, or parang maga. Tapos yung balat ninyo, makikita nyo, parang butas-butas, parang kahel o orange. Namumula yung balat, tsaka yung iba bumabaliktad yung utong o kaya naman may lumalabas na likido dun sa inyong nipple. Pero makikita nyo yung makati-kati. So akala nyo nangangati lang o nangangapa lang inyong balat. So kasama yon kung masakit, makati, mas lumabas yung mga ugat dun sa lugar na yon. Yung kapa, lagi namang nandun yung nakakapa kong cyst. Nung mga nakakaraang taon, nandun nga, pero sabi, benign pa. And you know what?
Yung same cyst na yun pala yung nag-develop from September lang to March, bigla na siyang naging cancerous. So, maaga, binibigyan tayo ng sign. So, yun yung maagang sintomas na sinasabi nyo. So, kaya nga kailangan talaga ito ang susi yung pag-check ng ating sarili at ma-diagnose ng maaga. So, in short, ang naging diagnosis ko, triple negative. Walang receptor sa estrogen, progesterone at HER2. Kaya hindi po ako binigyan ng targeted therapy. Pero, ang problem sa triple negative, siya yung matapang, agresibo, kumakalat. Kaya kumakalat sa breast tsaka sa ibang parte ng katawan. So, tatanong niyo sa akin, ano ba yung gamutan? Gamutan, iba-iba po tayo ng gamutan. Bawat pasyente, kaya nga kailangan ma-biopsy kasi iba-iba ang tawag sa ating mga sakit. Hindi lang siya isa. Pero ang kagandahan po ngayon, modern na ngayon, napakarami ng pag-aaral, maganda na ang mga gamot sa breast cancer at isa ito sa nagagamot na cancer. Yun nga lang, sa Pilipinas, pinakamaraming kaso tayo. Kasi kalahati ng populasyon natin, babae. Sabi ko nga, babae at lalaki, pwede magkaroon ito. Chemotherapy, nilalagay sa ugat. Yan. So, ngayon, nagpa-chemotherapy ako. Ngayong araw na to, dyan itinusok. Ito yung mga dati kong tusok. Yan. Kaya labas-labas na yung ugat. Dyan ko nagagamit yung mga ugat ko. Maraming mga pangalan yan. Cyclins, taxane, cytabine, gemcitabine, na maririnig nyo yung mga pangalan na cisplatin, carboplatin. Yan. Para ito yung mga carboplatin sa mga stage 4 or kaya mga namana or lahi. May tinatawag ding immunotherapy, yung Keytruda o pembrolizumab. Yung targeted, yun nga po yung mga Zumab, yung sa C2 Zumab, olaparib, talazoparib, maririnig nyo yan. At syempre, nandun yung opera. Last week, pinapunta na ako ng surgeon ko ulit. So, na-diagnose na niya, na-biopsy na niya. Sabi niya, magkita tayo kapag bago ka dun sa 8 chemo mo. So, nagpunta ako, sabi niya, sinilip na ulit, ultrasound guided. Sabi niya, tanggal lahat. Mastectomy. Payag ako kasi hindi ko naman na to kailangan. Nagamit ko na. May nagkaanak na kami. Pero yung kasabay ko na isang triple negative, lumpectomy lang siya kasi mas bata siya sa akin. Ako, sabi ko, Doc, hindi ko naman na to kailangan. So, pwede nang tanggalin. Ang isa pang pwedeng gamutan, radiation, ordinary radiation therapy. Pero kung sa lugar nyo, dito sa lugar namin may proton radiation, pwede nyo ring itanong. So, 2 kinds yan. So, ang daming gamutan para iligtas kayo. Ang nabigay sa akin, yung triple negative breast cancer nga. So, agresibo, bumabalik. Ang gusto mo lang, malagpasan mo yung 5 taon mo. Maabot mo yon. Pag nakuha, kaya nga susi ang maagang paggamot. Stage 2, 70, nakita nila sa mga pag-aaral, 70% in 10 years babalik. Pero pag stage 1 lang kayo naabot, nagamot kayo agad, 30% lang ang bumabalik in 10 years. Ba't ko sinasabi sa iyo, importante pa rin ang check-up after ng gamutan nyo. Huwag kayong makakalimot. Nanay ko, isip niya, magaling na siya after 5 years. Dahil sa US siya, dinadala ng mga kapatid niyang doktor, doon na siya napagamot, inabot na yung 5 years. Kaso hindi siya nakabalik. Doon pala, after 5 years, bumalik. So, hindi na namin, pagtingin namin, metastasis na. So, doon, kahit nagamot na kayo, taon-taon, mag-check up tayo. Ano naman yung nasa control natin bilang mga pasyente? Doc, yan naman, hindi naman control namin yan, hindi ba? Namamana, at iba-iba pa. Ito yung nasa control natin. Pwede pa tayong mag-exercise, tamang nutrisyon, sabihin kumain tayo ng mas masustansya, tamang timbang, wag masyadong magpapataba. Wag din sobrang payat. Tama lang. Tapos, kung younger age kayo, sabi ko nga, 40 to 60, mammogram ultrasound na. Pero,
hanapin nyo. Kung may history kayo sa pamilya, kapatid at magulang, like ako, nanay ko, ate ng nanay ko, at ang auntie nila, so direct line ha, may breast cancer at yung lola namin may ovarian cancer. So talagang namamana. Ito yung mga high risk na kailangan talaga mas maagang nagbabantay tsaka mas tutok. Ngayon, maswerte na, meron ng blood test, BRCA1 or 2, para malaman nyo kung positive or negative kayo. Dahil nga pinakamaraming kaso tayo sa Southeast Asia, magbantay tayo, lalo na kung yung breast nyo ay siksik or fibrocystic. So, alam ko, fibrocystic na ako dati pa. Yung mga nag-birth control use, kailangan din magpapacheck sila. Lalo na yung hindi nag-breastfeeding, kasi nung araw, hindi pa gaanong napupush yung breastfeeding. Unlike ngayon, talagang magbe-breastfeeding ang ina. Kaya lang baka may edad na siya nang unang nagkaanak. So, yan po yung mga high risk na dapat alam natin at sasabihin natin sa ating mga doktor. Ang immunotherapy ko, paclitaxel, carboplatin, pembrolizumab. Sabi ko nga, sa doktor kayo magtatanong kasi nagagamot na yan. Huwag ho kayong maniniwala dun sa mga negative experiences nang hindi nakaranas nitong sakit na to. So sabi ko, bakit ba ako binigyan nito? Siguro, ang nakita ko doon, ang nalaman ko doon, siguro mas gusto ng aking mga followers na yung talagang siya yung dumanas ng hirap at makita ninyo yung paghihirap. Kasi first-hand information naranasan. So wag ho kayong matakot na manghihina kayo. Sa tingin nyo ba, nagtanyo, kanina ang aking chemotherapy. Pero ngayon ako nakapag-vlog kasi naka-steroids ako. Mas malakas ako. Sabi ko nga, Monday and Tuesday. Hindi nga lang ako makakatulog, pero by Wednesday makakatulog na ako dahil naka-steroids ako. Mabait ang Panginoon. Lagi kong sinasabi, hindi ako nagsusuka. Kasi magaganda na po ang mga gamot para sa suka. May mga binibigay na sila, mga Akinzeo o Dansetron. Lahat po yan pwede nyong hingin dun sa inyong doktor. So, lahat ng makita ko na gusto ko, nakakain ko unti-unti, small frequent feedings. Minsan, mas magtatae kayo, kaya ingat lang, huwag kakain ng mga hilaw. Kailangan bagong luto. Pag sa tingin nyo, yung mga tirang pagkain sa ref, ay matagal na, huwag nyo na akong kainin. Mas mabilis kayong magtae. So, yun lang. Maging maingat. Huwag ho kayong maniwala sa mga negative experiences ng iba. Kasi hindi naman ho kayo pareho ng kaso. So, kung may mga kumakalat na ganong mga sabi-sabi, kwento, dun ho kayo maniwala sa expert. Kaya pinapapunta ko po kayo sa inyong oncologist. Magagaling na po ang mga oncologist sa Pilipinas. Magaganda na ang gamot para sa breast cancer. Ang kailangan nyo lang, maaga ninyong malaman yung sintomas, kaya po ito ang topic natin para makapunta agad kayo. Dahil nga, pag maaga kayo nagamot, yan ang susi para mabuhay tayo ng matagal. Marami na hong gumaling sa breast cancer. Maraming salamat po.